Hi everyone. I'm Kerwin Francisco, the head coach of ZPPSU men's volleyball team. What strategies or techniques did you use to boost the win? When it comes boosting my team, I guess usually I'm setting a goal. Nagbibigay ako sa kanila ng goal, which is this is for everybody. Not just for the school but para sa kanila din, para at least makapagbigay sila ng karangalan sa eskwelahan natin. So in terms of the goals, sir, how do you motivate your athletes para ma-get nila yung goal na yun? Siguro motivating my athletes, siguro yun yung meron, yun lang yung pwede naming ibigay or iwan sa school natin, which is the medal. Yung medal na yun, hindi lang ibig sabihin na nanalo kami ng kumbaga medal lang. Yung medal na yun is pinagtrabahuhan namin, ang dami namin sakripisyo for that medal lang. Siguro yung medal na yun, isa yun sa mga pinakamalaking karangalan siguro na pwede namin ibigay sa school at saka sa sarili namin. Syempre sir, in terms of pag-get ng mga medals sir, to get that goal sir, so syempre hindi mawawala yung mga conflicts or mga pag-aaway doon sa mga players sir. So how do you handle sir yung mga disiplina ng players? When it comes naman sa disiplina, I am very strict with regards setting rules and regulations sa loob ng sa team ko, which is dapat marunong silang makinig, always obey their coach, and kumbaga walang mataas sa kanila, pantay-pantay silang lahat. Ayan. So parang may game plan. Yeah. Sir. Yes. So last question sir is, what kind of advice do you give to your athletes for them to strive hard? Siguro lang sa mga atleta, sa atleta ko, sa mga magiging atleta ka pa, siguro yung advice ko lang is you just have to trust the process, kasi walang gumagaling ng isang araw lang. Kailangan mo magtiyaga, mag-training ka araw-araw. Don't skip training. Kung gusto mo talaga maging malakas, gusto mo maging one of the best player, yung kinakailangan dito is determination and hard work. Yun lang. Thank you sir. Okay. Carlos P. Garcia, coach of the softball girls. First time ako naging full-fledged coach. 8 years ako assistant coach sa baseball. Sa simula, talagang grabe, mahirap. Nahirapan ako dahil yung mga ibang player, mga bago. At saka wala kaming training ground. Nakita nyo naman yung natin, oval. So, I requested Ma'am Lobelia to make a letter to the Santa Maria Elementary School to use the ground. Hopefully, nagbigay sila ng permit Saturday, Sunday, even holidays. Saturdays, may problema ako sa mga BPET players ko dahil may mga klase sila. So, I adjust my schedule. Kahit busy ako sa Sunday, ginawa namin Sunday yung practice namin. Every Sunday, sometimes kulang kami, sometimes complete. Nahirapan talaga ako, but nagkuhan ako sa sarili ko na kailangan gawin namin ito. Ipakita ko, kahit first time ako naging coach, pakita ko, ibigay ko lahat. Kaya every time pagkatapos ng meeting, nag-meeting ako sa mga athlete ko, nag-motivate sa kanila, kailangan focus lang tayo in every practice. Pagdating sa actual game, nandoon yung laro natin, yung game plan natin, nandoon. Pagdating ng mass, nung bago lang sa Pagadian, gabi-gabi pumunta ako sa mga girls dahil separate ako, natutulog, may sila lang, may captain ko lang ako, sabi ko, siya lang bahala. Pero pag gabi, dumadaan talaga ako sa kanila. Monitor at saka magbigay ng kwan. Kung bukas may laro kami, konting kwan lang, mga tips kung paano ko rin maglaro. Ang palagi ko sinasabi sa kanila, just focus. Kailangan may tiwala sa sarili at may kumpiyansa sa kasama. Kung may mag-error man, huwag natin sisihin. Sabihin natin, next time, gawin lang ang dapat gawin. Kaya kung sisihin natin yung kasama natin, mawala lahat yung focus natin sa laro. Yun ang routine namin. Minsan, sabay kami punta sa kitchen,
Tapos every morning, bili ako ng tinapay, kay 50 pesos yung may malunggay, tinapay na with malunggay, dinadaan ko sa mga girls. Yun ang experience ko. Pagdating ng championship, kinabukasan championship, gabi pa lang ng meeting ako sa mga atleta ko. So, ano kayo, sir? Nag-championship? Yes. So, before the championship, sir, so yun yung mga challenges na Yes, marami na-experience ako niyo. challenges. May mga pasaway din ako mga atleta, hindi maiwasan. Sometimes, pinausap ko sila, inaayos ko sila. Kaya minsan, magka mag-away sila, mas mahirap na sa isang team. Hindi maganda yan. Kasi hindi mo maiwasan yung mga Yes, team. meron talaga yung mga minsan, kung hindi makalaro, iba yung one. Yung during championship, sir, During championship, gabi pa lang, matagal ako nag-usap kami, isa-isa, sinabihan ko sila, kung anong suggestion nyo as a coach, hindi lang lahat ng coach, alam ko marunong din sila, kaya gusto ko lahat ng mga players ko involved. Kung ano man desisyon, kung may desisyon sila, kung wala nila, kung maganda ang resulta, yun ang gawin namin. Kaya sabi ko sa kanila, yun ang mga kanila, walang sisihan, pag may mali, okay lang. Gawin lang next one, laro, kailangan pagbutihin lang. Salamat dahil dumating kami sa championship. Kahit first time ako nag-coach sa softball, pero may tiwala ako sa aking mga player. Kaya sabi ko, every time na maglaro kami, sabi ko, focus lang sa laro, gawin natin yung game plan natin, at saka kailangan may puso tayo. Hindi tayo mag-surrender. Kahit lamang na sila, kahit lang tayo. Kaya nga, dumating ng puntos, wala rin kami nagawa dahil mas magaling yung kalaban. Kaya sabi ko, kailangan tanggapin natin yung talo natin. Kasi true sportsmanship, mga player tayo, minsan ganyan talaga. Pag hindi para sa akin, wala tayong magawa. Para sa kanila talaga. Yun ang pinakamagandang experience. First time ko nakawag itong softball, pero at least nag-silver kami. history talaga siya, sir. Yes, baka next year, hopefully, makuha namin. Tatlo pa lang man ang mag-graduate sa BPET yata yung tatlo. Yung isa sa si Decker, tapos si Domingo, at saka yung si Flo, Guevara. Mag-graduate na sila, kaya maghanap na naman po ng ibang player. Yun ang magandang experience. Sinasabi ko sa kanila palagi, kailangan lang focus during the game, at saka walang away. Yun lang ang sasabi ko lang, ang experience mo. Sir, pero ano, sir, like, nakuha niyo yung medal, silver. Yes. At maganda nga ngayon dahil may silver na kami, may bonus pa kami sa city government. 1,000 each player. History talaga siya, sir. No? Hindi, actually, yung sa baseball kami, palagi lang kami champion. Last year lang nag-form kami. At saka ito ngayon yung hinila ako ng assistant, third sila. Pero 2008 nag-umpisa na ako ng assistant coach. Oo. Because of this one, mga liga-liga, dumating ako kung saan na. Isabela, Cagayan, Tugigaraw, sa Davao, Iloilo, dahil lang sa laro. Kaya nga parang gusto-gusto ko na itong as coach sa softball, pero siguro mga 1 year na lang mag-retire na ako. At least gusto ko bago ako mag-retire, makuha namin yung goal. Ay, Hopefully. history talaga, sir. Oo. At least may naiwan ako legacy dito sa school. Yun lang ang masasabi ko. So, sir, sa mga experience mo na nangyari during assistant coach, head coach na ngayon, at least, ano yung mga advice mo, sir, sa mga athletes, sir, for them to strive hard? Ang unang-una, sinasabi ko sa kanila, kailangan lang talaga, kung sa training tayo, kailangan focus sa training. Kaya kung hindi tayo darating sa mga ganyan laro na manalo, kung wala tayo sa focus. At saka, sinasabi ko sa kanila, kailangan may respeto rin bawat player at saka kahit sa opponent. Ipakita natin, sport tayo dito. Kung ano man ang resulta, talo o manalo man, at least, pakita tayo na magandaan pa natin sa kanila. Pati maging Oo. Yun lang. At saka, yung experience ng mga player ko, talagang maligaya rin sila. First time ko narinig sa kanila, itong team ngayon, yung bagong team ngayon ng Softball Girls, talagang maligaya sila.
nahihirapan sila. Kasi ako, open ako eh. Pag sinabi ko sa kanila, ganito ang gawin natin. Sir, pasyal tayo, sumasama ako. Like for example, yung Banding tapos na, o banding, namasyal kami doon sa plaza ng Pagadian, kumain kami doon, kahit konti, at least, maligaya sila. Sir. Hi, my name is Dexter F. Santurani. I am a player of ZBPSU, Varsity of Volleyball. And last year, my sharing experience is last year wala talagang medal yung ZBPSU during mass games. But this last year, nagkaroon kami ng bronze. But still, congrats that from zero to having a bronze medalist. And now, 2024 mass competition, we are achieving silver medalist, which is we fight for gold, but still it's a win for us because from bronze we still got the silver medals. So anong parties yan? Yung nanalo kayo silver? Parties, I mean, anong game yan siya? nanalo kami ng silver during the championship match against USTP Cagayan de Oro, and Mas yan? yes, then but we do our best to achieve the gold, but still we're lack of skills that we need to improve more. So, syempre, after ng successful stories nyo, di ba may mga obstacles kayo, challenges na face nyo before the successful stories nyo? So, ano yung mga challenges or mga hindrances na na-experience nyo as a player sa volleyball? For me, yung mga practice namin every day, morning and afternoon, halos full day yung practice namin para ma-prepare namin this competition upcoming namin. Then afterwards, yung mga failures namin, ginagawa namin na motivation namin each player para to be more improve our skills, and also thanks to our coach to give us advice and motivate us during the training and during the game. So, sa mga other athlete or sa mga players or mga future players of volleyball na gusto maglaro ng volleyball, so anong gusto mong i-advise sa kanila about during that challenges or hindrances na i-face niyo hanggang sa nakuha niyo yung silver medal na nag-eager talaga sa nila. So ano yung advice niyo sa mga athletes for them to strive hard? For me, my advice to the next generation of athletes to strive hard, train hard, and work smarter, and always listen to the coach. That's all. I'm Angeline Cabay Cruz, and my sports is softball. So my motivation since I was start playing in softball is my mother. Kasi since elementary, siya talaga yung nag-pursue sa akin na maglaro ng softball. Kasi kahit anong competition, division meet, regional, palaro, lagi talaga siyang sumasama sa amin para to support us. Kasi dalawa kasi kaming makapatid na naglalaro, at dalawa din kami yung sumasama sa mga competition. Talaga, yung nanay ko talaga yung nagbigay sa akin ng inspiration para i-pursue itong sports na pinili ko. At until hanggang ngayon is sumasama pa din ako sa mass game. Pero still, andun pa rin yung support ng nanay ko, pati ng friends ko, and also yung, yung boyfriend ko. So ano yung mga successful stories na pwede mo ma-share? For me, yung success stories na ma-share ko is yung this MAS 2024. Kasi nag-change kasi kami ng coach namin, which is yung name ng coach namin is tinatawag namin is Kaloy for short. Then masasabi ko isa din siya sa inspiration namin na mas gumaling kami into sports na ngayon. Kasi yung motivation na binibigay niya is yung pwede mo siyang yung
ma-motivate mo yung self mo na mas ma-improve lalo. And at the same time, yung team namin din, may unity kami as a team, may cooperation, yun lang. Ano experience yung nanalo kayo sa Journey Mastery? Yung experience namin, Anong feeling? yung feelings is masaya naman. Masaya, actually masaya. Pero kahit hindi namin nakuha yung champion, at least masasabi ko na champion pa rin kami kasi may natutunan kami at the same time. At pwede namin itong gamitin sa next game or next mass competition na mas ma-improve pa kami lalo. Yun lang. Okay. Jean Paul Santos. I'm from Bungyao and baseball player, former division meet player, regional meet player, parang pambansa, national open, little league, and Batang Pinoy. Currently, I'm playing baseball sa mga Peninsula Polytechnic State University. Unfortunately, I didn't went to mass because of the school requirements and lack of time. So I choose to stay here and complete my requirements after. My experience in playing baseball is when I was young, it's very tough for you to it's only your mind that wants to play baseball, but your body cannot play it well because you need to practice, you need to build some stamina, need muscle coordinations. When I was grade 4, I started my training, but after 2 years, that's the time that I entered competition because playing baseball is not just if you want to play not hindi lang 2 weeks or 3 weeks of training. If you want to win a competition talaga, you need long time of practice. And then we have a situation nung division meet, first game namin. Kasi nung nag-meet kami ng high school ako, Lima is the defending champion, and then suddenly kami na rin yung nagdaan ng Lima. First game namin natalo kami talaga. And then sabi ng coach ko, walang kakain, and 7 straight to 12 nag-practice kami, 12 p.m. 12 midnight. Then we have 4 hours of sleep lang, 4 a.m. bangon ulit, practice ulit. Then second game, third game, fourth game, nanalo namin. And then suddenly, yung championship, kami na yung nakalaban ng Sindaa. And then, doon din kami natalo ng first game. And then, pagka-finals na, twice to beat namin silang Patalunin. Kung ano yung points namin ng first game, yung championship, ganun din, but kami na yung abante. And yun yung pinakamasayang memories sa baseball. And then, nung nag-regional meet kami, suddenly kasi yung mga players nung regional, minamaliit lang kasi yung mga players sa mga city. Sabi nila, wala na daw yung mga players, laos na. But hindi nila alam na preparado din kami. Almost 2 months yung practice namin for regional games. And easy lang namin nakuha yung gold. Kasi nagpalarong pamata kami. But unfortunately, naging lang po kami. Hanggang crossover lang po. Then naglaro din kami sa Little League, sa Iloilo. Nag-champion po ang Zamboanga City. And National Open po sa Baguio, champion din po ang Zamboanga City. Kami po nag-champion. And then sa Batang Pinoy, sa Davao City, nag-champion din po. Masasabi ko lang, in our city, hindi nila binibigyan talaga ng attention ang baseball because most of the people binibigyan nilang importansya yung basketball kasi na-hype siya. But if you really want talaga na mga bata na mag-san-san dumating, makita mo sila sa TV, you need to pay attention talaga sa sport na baseball kasi
doon sa mga rural areas sa aming parte, sports talaga namin is baseball and softball. Dito lang po kasi sa town, medyo basketball and volleyball. Depende talaga sa lugar. Depende ka talaga sa lugar. Kasi sa Bungyaw, taga-Bungyaw ako, nakalakyan talaga namin baseball talaga. Lugar ng mga saan galing yung mga Philippine team, mga palarong player, Doon talaga galing. doon po, masaya po ako na nalaman ko ang sports na baseball. Happy po ako na marami po akong learnings about these sports. So since you mentioned na since elementary naglalaro ka na sa baseball hanggang ngayon, so paano mo siya nababalance sa academics? For me kasi, when I was elementary and high school, medyo easy lang yung pag maglalaro ka kasi if you're going to compete, you're representing your school kasi. Pag maglaro ka ng division meet, example, high school lang, mag-meet kami sa Pablo, division meet. Binibigyan kami ng time ng mga teachers pagkatapos ng competition na gawin yung mga activity namin behind. And then, ayusin namin yun, gagawin namin. And then, pagtapos na, that's the time, yung coach namin, tatawagin kami ulit para mag-practice na for the next competition. Hindi niya kami pagpa-practicein kapag hindi pa tapos yung requirements namin. Kasi, if you are a really good athlete, hindi ka lang sa sports mo galing. Discipline. Disiplina talaga. Kasi if you want to be a good athlete, nakadepende talaga sa coach team. Kasi if your coach gusto lang niya maglaro lang kayo, hindi niya binibigyan importansya yung mga grades nyo, wala rin kayong patutunguhan kasi walang disiplina ang athlete. So no, grabe talaga yung mga hindrances, challenges mo before kayo nagpunta sa successful experiences na kung ano ka ngayon. So sa mga challenges, mga hindrances na na-face mo before the successful experiences na ma-share mo ngayon. So ano yung mga motivation mo sa buhay? Ba't mo siya ginagawa ngayon? Naging motivation ko yung mga pinsan ko na naging Philippine team. Sabi ko, gusto ko rin maging Philippine team, baseball. But unfortunately, hindi ako pinararan na maging Philippine team. Pero binigyan sana kami ng opportunity noong Batang Pinoy sa Davao City na maging player ng Ateneo. But sabi ng coach ko, if you want to be a player in Ateneo, dapat daw kasi yung skills mo, hindi mo siya dapat ipababa and time management. Kasi if ever naging player ka doon at hindi mo na-manage yung time mo, mayroon kasing possibility na tanggalin ka nila sa budget. And then lahat ng expenses mo, expenses na ginagastos nila, tatanggalin nila. And that's the time na ikaw na yung maghahandle sa sarili mo. Sabi nung coach sa amin. And then para mag-college na rin kami noon, sabi ng Ateneo na kami muna magastos na papunta namin doon sa Manila. Mag-training kami. Pag okay, pasok ko sa varsity team. Parang talaga gusta talaga yung yung oras mo, yung time, yung body, dapat ready ka talaga. Balance talaga lahat. So hindi namin ginab yung opportunity kasi medyo mahirap talaga. Risky talaga siya. Kaya hanggang pwede naman naging player ako, naging saan nakapunta. Okay na yun. Kasi may opportunities At naman. least na-represent namin yung Samoa City, saan Okay, last questions. Ano yung mga advice mo sa mga future athletes na gusto maging katulad mo, maging successful in terms of challenges, hindrances? Ano yung mga advice mo sa kanila? First talaga, if want talaga yung mga athletes, yung mga bata, hindi kasi yan hindrances kung gusto mo mag-training. Everything pwede mo yan gawing parang resource mo. Kung gusto mo mag-train, lahat yan pwede mong gamitin. Your body can do anything na kaya mong gawin, basta hindi mo lang hindi ba yung pataka ka lang, hindi ka yung basta-basta ka lang. Kung saan lang yung
katawan mo, hanggang doon lang. And then, if problema kayo sa time, dapat i-manage nyo yung time nyo. Kasi if ma-lack talaga kayo sa education, yung mga coaches nyo, hindi na kayo habulin. Kayo ang habol sa mga coaches nyo. Kaya if education, school talaga, practice talaga. Kasi pumapasok ka sa eskwela para makapaglaro at naglalaro ka para sa eskwela. Give and take lang kasi yan. And yung practice, mahirap talaga yan. Practice, mayroon kang binibigyan ng time, effort mo, oras. Pero at the end of the day, kapag nag-compete ka na, binigay yung mga pinag-practicean mo, nabigay mo na sa game, nanalo kayo, big achievements na yun sa'yo at sa coach. And if you want to be a good athlete talaga, be disciplined, respect your fellow teammates and coaches, and also always to be guided by rules. Wag kayo maging malaki yung ulo kapag naging player na kayo. Kasi wala rin kayong pagtutunguhan. Kasi you're not just representing yourself, but Baseball also kasi is a team sport kasi. you're representing not just the team, but also the school itself. Thank you so much. Yun lang. Thank you. To the different athletes and coaches of the different team sports of Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, thank you so much for giving your time and your utmost effort in making their project or their final requirement possible. Without your testimonies and without your stories, I believe that the students under my supervision will not be able to do their works and tasks in their goals in whatever they want to do with this documentary. I believe that still with teamwork we can do more and we can still be the best. After all, we are one ZPPSU, one family, and one unity.